time na ma-meet niyo ako or makita niyo ako, I love to ask you for feedback kung nasa via chat. So if you first time you makapag-join ng isang training via Zoom, merong chat feature po dyan. So you can use that to interact kasi hindi naman to recorded so you can see me yan live. I hope nakita niyo ako. So shout out lang sa mga friends natin sa Bohol, Chrisnet, Abu Dhabi, wow, si Ara, Calamba, Makati, Iloilo, Dubai. Ang dami nating taga Binyan, Davao, Dipolo, SJDM, Merville, Parañaque. Hello, nag-aral ako dyan sa Merville. Tapos Makabite, tumira ako dyan. Pangasinan, pumunta ako na lahat na lang, no? Dumaguete, sino rin taga Mars? I hope may signal dyan. Lipa, Jensan, Caloocan, Mandaluyong. I think we also have friends from New Zealand o San Francisco, California. Wow, international na tayo. Kulang na lang mga taga-Iran, no? Baka tayo pa ang mag-mediate para lang maano natin na presyo ng gasolina. So maraming salamat po. Thank you for being here. And if this is the first time na you have seen me or have attended my training, please type nga sa chat ng first. Or 1 ST or FIR ST if this is the first time. Yan. So meron ba tayong mga first timers dito? Wala. Okay, yun, meron pala. Oh, si Xiao, hello brother. Don, and then si Rose. Okay, kasi medyo no? I think for the people who have not seen me before or hindi niyo po ako kilala, is it safe to say na nakita niyo po ako sa Facebook with my post? Tama po ba? Kasi medyo nag-viral yung yung post natin about me firing my VA. And actually, I'll tell you the story later o paano nabuo tong training na to. But doon niyo po ba ako nakita sa Facebook? So medyo sikat po tayo sa Facebook. Charot, joke lang. So welcome, welcome. Thank you for being here. And I respect your time. Thank you. At it's a Wednesday evening. Sweldo, no? Sa Pilipinas, I believe it's sweldo. But instead of going out, nandito po kayo sa training natin and you are willing to learn. So give yourself a pat in the back and maybe a high five kasi nagtitipid tayo. But we want to learn, no? Kaya tayo nandito ngayon. So, di na natin patatagalin. Let me share my screen. And if you have your webcam video, maybe you can turn it off muna kasi sometimes no, hindi natin namamalayan. Naka-on pala yung ating webcam tapos may nangulangot tayo or something. Ayoko naman na makita ng ibang tao. Ayan, so magandang gabi po. Thank you, thank you. Welcome po sa ating training. And as mentioned, no, maraming salamat that you have joined here ng maaga because look at the participants if you can see. Diyan sa Zoom natin, it's already 100 participants. The last time I checked, it's 400 plus. So yung mga nasa labas ngayon, hindi na po sila makapasok and they won't be able to join this training. So palakpakan niyo sarili niyo because you are early, mga early birds. At nandito po tayo, matututo tayo ngayong gabi. So ulitin ko lang mabilis no, what brought us here. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba nagpa-training Wednesday na Wednesday, gabi na gabi? Bakit may training about AI? So, ako po ay gumagamit ng AI for I think more than a few years na. Kasi si ChatGPT lumabas yan, I think mga 3 years ago. And then, medyo na-expose ako sa kanya. So, I was trying to use it. Pero recently lang talaga, in the last few months, ko lang siya nakita or nagamit na naging sobrang useful siya. And in fact, sa sobrang useful niya, I used it for a lot of things, not just yung sa business namin, but personally din. And then, in fact, it was so useful na I found myself automating a lot of tasks. So, personal tasks and business tasks. Kasi nag-enjoy ako, grabe, ang galing ng AI. Sobrang dami niya nagagawa. So, automate, automate, automate. So, ang mga ino-automate ko sa kanya or mga bagay na pinapagawa ko sa kanya, yung pag-answer ng chat namin kasi we have an e-commerce business, so yung mga nag inquire doon, yung mga pag-invoice ng clients because we also have a marketing service, writing some copy, content, di ba? So, nakita niyo yung content ko, nagba-viral. Some of it, no, aminado po ako, some of it are written by AI. Pero bakit yung iba gumagamit naman ng AI for writing content, hindi ganun kaganda. So, mamaya matututunan niyo kung bakit. So, habang ginagawa ko yun, I was using AI in the past couple of weeks recently to really automate a lot of things. Napansin nyo ng VA ko. So, VA, if you don't know, is a virtual assistant. Kasi most of ng mga ginagawa ko, kasi nga tinetest ko siya, is
mga task niya. So parang hinire ko siya to help me run some of my businesses. So nakikita niya, oh bakit tapos na to? O bakit gawa na to? So medyo nag-ano siya, nagpanic siya. Nag-PM siya sa akin, sabi niya, Coach, mawawala na ba ako ng trabaho? Kasi nga siya yung BA ko, di ba? Doon ko lang na-realize na yung pala mga ginagawa ko or mga ginagawa namin sa business is or will be replaced or touched by AI in some form of another. So in short, AI will disrupt our way of living. So hindi lang sa business kasi ito, hindi lang sa work, sa job mo, even personally, madi-disrupt siya ng AI, whether we like it or not. So that's one thing na I'd like to emphasize here. Kasi maraming mga naysayer, alam mo yung naysayer, mga basher ng AI na sinasabi na, hindi mapapalitan ng tao ang AI. Baliktad, hindi mapapalitan ng AI ang tao or pangit naman ang output ng AI. Pero there are things, especially sa technology, na whether you like it or not, mangyayari at mangyayari siya. Like in the old days, alam niyo po ba na ang ginagamit noon for lighting para may ilaw sa loob ng bahay are yung fat ng whales. Fat, ibig sabihin yung taba ng whale. Whale ba yun? O tama, whale. So, kinuhuli yung mga whales, tapos kinakatay sila, yung fat nila, binoburn sa gabi para may ilaw. And then electricity happens, sabi ng mga whalers, hindi yan, whale pa rin. Pero ano nangyari? Wala silang magagawa because the technology was already there. Same with the internet. Sabi noon, walang makakatalo sa internet. That will just become a fad. Tignan natin ngayon, di ba? Hindi na makasurvive kung wala internet yung mga bata. Umiiyak pag walang internet. And then, Uber. Anong nangyari? Umabot po ba dito sa Uber? May pera na ba kayo nung nag-Uber sa Pilipinas? Kasi before Grab, Uber muna. Di ba? I was an Uber driver before. Nag-drive ako for Uber. Di ba? Naabutan nyo ba yon? Diba? Sabi ng mga taxi drivers, hindi yan, bawal yan, or taxi pa rin, taxi for life. O ano nangyari, di ba? Halos, ako, personally, hindi na ako nagta-taxi. I'd rather walk or take a Grab, wala na kasing Uber, than take a taxi because ang dami kong bad experiences sa taxi. Sorry kung may mga taxi drivers dito. Pero that's what happens when innovation comes in. Even sa story ng Nokia, di ba? Yung mga keypad na cellphone before, di ba? Hindi sila naniniwala na matatalo sila ng iPhone, but look at what happened now. Wala na pong mobile division si Nokia. So anyway, that's what happened. Ayan, nag-viral yung post natin. And then, doon natin na-realize na businesses or the markets, the industries na you are a part of, maybe you have a job in some industry or market or may business ka sa mga markets na to. The reality is, the harsh reality is, yung mga negosyo po na to, even if you are a business owner. May business owner po ba dito? Type biz nga sa chat if you own a business. Diba? Businesses, whether you serve businesses or ikaw mismo yung business owners or business owner, will always optimize for savings and efficiency. So, ano ibig sabihin yan? Discuss natin mabilis before we get into AI. Kasi baka hindi pa kayo 100% sure na gusto nyo talagang gamitin si AI or matuto about AI. Maybe isa kayo sa mga basher, nakalusot lang kayo dito sa 100 ng participant. Basher ka pala ng AI, no? Pero we are actually looking at the debate, no? So there's an ongoing debate na whether AI will replace humans. Pero sa totoo, and this is from my understanding dahil sa ginagamit ko nga siya for both personal and business, it's not about AI versus humans. It's not whether si AI kaya niya maging creative, kaya niya gumawa ng piece of art or piece of music. Kasi if you don't know, AI can now compose music. It can create images, create videos. Nakita niyo yung mga videos ngayon sa Seed Dance. Grabe. As in, mukha siyang movie. But hindi siya, that's not the proper way of thinking of this eh. It's not whether kaya ba ni AI maging tao. This is about who or what. Kasi who is tao, what maybe AI, can produce the best output in the fastest and cheapest way possible. Ulitin ko it's not about whether AI will replace humans. It's about sino yung mas makakagawa ng mas magandang output in the fastest and cheapest way possible. So bigyan ko kayo ng isang sample. Kunyari, kayo ay business owner and you own this business. And then gusto nyong mag-create or mag-hire
ng someone to write and post content for you, for your business. Kunwari, ikaw yung business owner. Sino yung pipiliin mo? Si option A, na kaya niya mag-create ng post na 100 posts per day, and then ang bayad sa kanya ay 1,000 pesos. Yan si option A. Si option B naman, again, ikaw yung si business owner, you have to pick. Nakakapag-create siya ng 100 posts a day, nakakapag-audit din siya, at kaya niyang i-improve yung pinost. Kunwari, pinost mo na, nakita niya, next time, ito gagawin natin, audit natin yan. And it also costs 1,000 pesos a day. So, ikaw, bilang business owner, kunyari, you own this business, sinong option ang pipiliin mo? Patype nga sa chat. Diba? Option B, sabi ni Jesha, ni Wilson, ni Eileen, ni Ara, ni Xiao. Of course, obviously, diba? Cheapest, well, not cheapest kasi almost same lang sila ng presyo, but option B can do more. But what if I tell you na si option B ay tao? Will that change your mind? Yes or no? Nalaman mo, si option B tao pala. Will you still pick option B? Yes or no? Diba? Type mo sa chat. You will not change your mind. So sabi ni Xiao, no. Si human pa rin. Bakit? Because in this sample, si human is mas maganda mas meron siyang added value. So, being option B, na human siya, it doesn't matter. Because again, the reality is, businesses, yung markets, the jobs we have, the businesses we run, the services we provide, lagi yang mag-optimize sa pinaka-mura at pinaka-maganda, pinaka-efficient. So, I'd like to change your mindset na hayaan nyo sila mag-away. Yung mga iba kasi ang pinag-aaway, AI versus human. It's not that. It's sino yung makakapag-create ng best output for the fastest and cheapest. For pinakamabilis, pinaka-cheap. Whether or not AI yan or human. That's how I want you to think of this. Parang ano rin sa akin, aha moment eh. No, ito tanong ko. Let's say, kayang gawin ni human. Na-prove na si human, si option B. Kaya niyang gawin. Mas maganda actually yung ginagawa niya versus kay AI. Let's say, kaya niyang gawin for one client. Kung dalawang client kaya, sa tingin niyo, kaya pa niya? Maybe, siguro, kung di siya matutulog. What if 10 clients? Same deliverable. Sa tingin niyo, kaya niya ni human, ni option B? Baka hindi na, no? Baka mamatay na. Baka after 4 weeks, si human B ay naibaon na 6 feet under the ground. Diba? Kasi ganda ang output niya pero sa sobrang dami ng kailangan niyang gawin, baka hindi na siya natutulog at bigla siyang humimlay. So ito yung tanong. Sabi nga natin, it's not about AI versus humans. It's about who produces the best work in the cheapest and fastest time possible. Anong kailangan gawin ni human, ni option B, para mas dumami yung production niya, yung output niya, mas bumilis without losing quality? What do you think? Andiyan na sa title natin. Gumamit ng AI exactly. 'Di ba? So I hope this ends the debate, no? Bahala sila mag-debate diyan, tayo let's make money, no? Let's use the tools available to make money. Pero bahala sila diyan sa debate nila na whether AI will become human or not. We don't care. Because what we care about is we want to use the tools available. It just so happen AI siya ngayon to make our output more valuable. And when we say more valuable, pwedeng mas mabilis. Pwedeng pareho lang kayo ng output ng isang tao or ng isang AI, pero dahil ikaw gumagamit ka ng tools like AI, mas madami. Mas madami ka na po-produce. Or, mas na po-produce mo siya ng mas accurately. And hindi pala, marami na nga accurately pa. Tapos mas marami pang volume. If sabi nga na sa sample natin, if human, si option B can only produce 100 a day, ikaw you can produce 200, maybe 300, 500 without losing quality. Kasi you are using AI to make your output more valuable. So, ito yung mga samples nito kasi parang yung iba nahihirapan pa rin na how will that translate sa ginagawa ko? Hindi yan pwede sa amin. Yan lang lagi sinasabi. Hindi yan pwede sa industry ko. Ito. Let me show you a few examples. Halimbawa, si lawyer A and lawyer B. So, si lawyer A can only handle a couple of clients at any given point kasi ang dami niya kailangan basahin, kailangan niya mag-prepare sa mga cases niya, kailangan niya mag-research. Or versus lawyer B, na mas kaya niya mag-handle ng mas multiple or mas maraming clients because
this lawyer uses AI to keep track of everything. Kasi as humans naman, di naman natin natatrack lahat. Minsan nga, hinahanap natin salamin natin, hawak-hawak natin, di ba? Oh, has that happened to you? Di ba? We're bad at memorizing or keeping data. Pero si Lawyer Bill, ginagamit niya nga si AI, nasisystematize niya yung proseso nila, they can keep track of everything. Pwede niya itanong, ano na nga yung progress natin sa case na to? And AI can answer that ng mabilis. And yung research, pwede niyang ipagawa sa AI. So tingin niyo, sinong mas kikita ng mas malaki? Lawyer A or Lawyer B? Patype nga sa chat. Very easy, no? Easy question. Eto, next sample, Facebook Ads Expert. Merong dalawang Facebook Ads Expert. Yung isa, kaya niya mag-manage ng multiple Facebook ad accounts. Kasi magaling siya, kaya great marketer nakalagay. So, kaya niya talagang using Facebook ads, kaya niyang magpa-increase ng sales ng isang negosyo. However, si Facebook Ads Expert B, nakakapag-manage din siya ng multiple Facebook ad accounts. Same lang ni Facebook Ads Expert A. And great marketer din siya. So magaling din siya. Almost at par in terms of skill kay Facebook Ads Expert A. However, dahil gumagamit nga siya ng tool na AI, nakakapagbigay din siya ng additional offer na pag-generate ng ad creatives. Kasi if you're not familiar, si mga Facebook Ads Expert, minsan kasi, iba yung gumagawa ng creatives. Creatives are the images, the videos, UGC. So iba gumagawa nun. Si Ads Expert, taga-setup lang siya, taga-check, taga-analyze, taga-optimize. But in this case, dahil gumagamit si Ads Expert B ng AI, nakakapag-offer din siya ng creative. So sa tingin nyo, again, question, sinong mas makakapag-charge ng mas malaki? Facebook Expert A, who only does the Facebook managing, the ads managing, or si B na meron siyang possible na additional offer to create the creatives na pwedeng gamitin ng negosyo. Very simple, di ba? I hope nakikita nyo na yung shift. And then, last na to, sa mga VA. Any VAs in the house? Meron bang VA dito? Pa-type naman ng VA sa chat. Yan, so, merong si VA-A at si VA-B, o VA-1, VA-2. Si VA-A, yung mga task na ginagawa niya or in-offer niya, yung mga task lang na ina-assign sa kanya because that's how VAs usually work. Binibigyan sila ng tasks. And syempre, dahil limited yung time niya, kaya niya lang makapag-handle ng a few clients at a time. However, si Virtual Assistant B, proactively siya nagsasuggest ng mga projects or tasks that can deliver outcomes. So outcomes na ang pinipitch niya kay client, hindi lang basta task. Outcome na. So let's say si A ang ginagawa niya, ako na po ang mag-schedule ng calendar. Si Virtual Assistant B, dahil gumagamit siya ng tool ng AI, nagsasuggest siya, hindi ko lang iaayos yung yung calendar mo, i-optimize ko rin yan to better give you time to focus on the most critical parts of your business. So, hindi ko yan i-schedule sa mga time na dapat nagwo-work ka or may ka-meeting ka na important, mga ganon. So, again, alam nyo na yung sagot dyan. It's the VA who uses AI. And, ayan na yung haba ng intro natin, pero that's what or how I would like you to think about AI in this day and age. Because I've been an employee, I'm also now a business owner, and that's how I think about AI. It's not yung away na mas magaling ba sa AI, mas magaling ba yung tao. Hindi po yun. How do you use AI to actually make more money? And this is the skill or these are the skill kung paano ko ituturo to sa VA ko. Actually, ayaw niya nang umattend because nahihiya siya sa inyo nung nalaman niya kung gano'ng karami yung a-attend because, di ba, dapat training lang namin itong dalawa wala naman. Nung nalaman niya kung gano'ng karami ata, sabi niya, naku, siya, wag na. Nahiya na siya. So, separate na yung training namin and we'll do this or I'll do this with you. So, quick lang, I just briefly introduce myself to you, especially sa mga first time na nakilala po ako. And you can visit my Facebook profile if you'd like to know more about me and what I do. Pero, I've been an employee for 13 years. Yeah, si Xiao, si brother, kasama ko yan sa work noong 2012, I believe. Sa BPO pa yon. And then, after nun, 13 years tayo sa corporate world. 6 years naman. So, after nun, nag-jump na ako to entrepreneurship. So, I own multiple businesses. Meron tayong marketing agency. I have an e-commerce business. We sell vitamins to kids online. NutriChoose yung brand, if you've heard of it. I also have a coaching business. This is part of my coaching business where I teach people
how to, basta marami. And then I've made millions across my businesses. Pero ang gusto kong i-emphasize dito, guys, is I'm not like the other gurus na makikita nyo ngayon sa social media na natuto lang mag-vibe code. Alam niyo yung vibe code? Ngayon kasi you can actually create an app without knowing anything about coding. Dati kasi only programmers, software developers, web developers can do that kasi they need to know how to write code. Ngayon kasi you can just use AI. Plain English, i-instruct mo siya ano yung gagawin niya. And that tool can do it for you or can create an app for you. So, yung iba kasi doon nagsimula with their exposure sa AI. So, unlike other people like them, ako kasi I own real businesses. So, meron po akong mga negosyo talaga. And I use AI not as a hobby, na parang sikat kasi, sige, jump tayo dyan, but as a tool to help me make more money. So, yun yung distinction ko. Yun yung unique selling proposition natin dito. Why you should listen to me if you want. Na me talking about AI. Because if you go to my profile sa Facebook, I rarely talk about AI except now in the past couple of days and weeks. Kung makikita mo. Because tinetest ko muna siya. I don't want to talk about something or share something about isang bagay na hindi ko naman naintindihan or hindi ko ginagamit. Unlike other gurus out there. Hindi na lang ako mag-name names but maybe you know them. Diba? And also, for transparency, may mga students po ako dito from my various coaching programs and they know me, they know this about me na I'm very transparent, especially when it comes to selling because I operate on trust. I don't need your money if tingin mo naman sa akin ay scammer or lolokohin lang kita. So you can ask any of my students. And then for transparency, sinasabi ko ngayon pa lang na at the end of this training, I will sell a digital product to you. But it's totally optional. Hindi mo yung kailangan bilhin para makakuha ka ng value from this training. So that's just for transparency. Ngayon, quick survey. Pakitype po sa chat. Sino dito yung gumamit ka na ng AI tool like ChatGPT, Gemini, or Claude? Type A kung hindi ka pa nakagamit ever. Type B kung ginagamit mo siya for personal use only. Recipes, directions, ano ba isusuot ko. Type C, if ginagamit mo lang siya for business, you only use AI for your business, for your freelance, for your VA, work, or job. Or type D, pag ginagamit mo siya for both personal, business, and work use. So, si Kat D, si Balin D, Edsel D, si Rose B and D, personal and, D na yun, Rose. Angela B, so personal lang. Si Brother Clyde is D. Daming D, okay, good. Si Raquel is B, only for personal use. Okay, so mukhang lahat gumagamit ng AI. Okay, good, good. Okay, next, since lahat naman tayo, wala nag-type ng A, meron ba? Na hindi daw siya gumagamit ng AI. Since nandito tayong lahat, we use AI. Next question. Do you use AI or you don't use AI regularly because one, you don't like the quality. Two, maganda naman yung quality pero hindi siya consistent. Minsan maganda yung quality, minsan pangit. Three, hindi mo siya masyadong ginagamit or hesitant ka to use it ng fully because hindi mo naman alam ano yung ginagawa niya. Ngayon mo lang narinig na, pwede pala mag ganito yan, pwede pala mag ganito. Or all of the above. You're hesitant to use AI because pangit yung quality, hindi consistent, and hindi mo rin alam kung ano yung pwede niyang gawin. So si Carmi is 3, hindi pa siya familiar ano yung capabilities ni AI. Si Annalie is 2, and si Keisha, si Eileen, si Xiao, si Ed, madaming 2, ano? And then 1, 4, all of the above. Si Alden, all of the above. Pero madaming 2, ibig sabihin, okay naman yung quality but hindi siya consistent. And that is very true because most people na gumagamit ng AI ngayon, they think na hindi siya okay. Kaya rin marami siyang basher kasi they use AI for a bit, makakita sila ng prompt, and then when they use it, they get a generic response to unusable. Minsan, ang ganda ng response, minsan, ang pangit. So, ito yung conversation namin ng isang ka-team ko kasi may tinatanong siya sa akin. And then, kinuha ko yung sagot kay ChatGPT because meron na, sinetup ko na si ChatGPT to be able to help me with one of my businesses. Tapos, sinend ko yung sagot sa kanya. Tapos, sabi niya, yan, may basa nyo
sa reply niya. Sabi niya, bakit ano yung tinanong ko daw kay ChatGPT? Ba't ang ganda daw ng result? Bakit pag siya daw yung nagtatanong? Ang pangit. So, we are using the same tool and I believe nung ginawa ko to, free lang din yung ginagamit ko na ChatGPT, not the paid version. Pero siya mismo nagsabi, bakit magkaiba tayo ng output? Bakit iba yung sagot sa'yo ni ChatGPT? Friends ba kayo? Baka close kayo. Hindi ako hindi. So bakit? It's because you probably are using AI the wrong way. Kaya yung output na binibigay niya sa'yo ay hindi okay. Kaya palang daming basher ni AI, no? Kasi hindi nila alam kung paano siya gamitin to maximize the result. Nakakita lang sila ng creator or influencer na may mga prompts, use these prompts, tapos kinape-paste nila kay ChatGPT. Tapos paglabas ng result, ang pangit naman ito, unusable naman. So they conclude AI is bad or AI is stupid. But there's actually a right way to use AI. And kapag natutunan mo to, guys, you can 2x your output in the beginning, ha? Kasi lalo yan, ano yan compounding yan. Pag na 2x mo na siya, you can do more. Tapos pagawa mo ulit kay AI, eventually 5x, 10x na yung output mo. But without working more hours. So it saves you a lot of time. And dumating nga sa point na ang daming natipid na oras ko na it feels illegal. Parang sabi ko, tan ba to? Legal ba itong ginagawa ko? Kasi parang sobrang dami ng bagay na tinanggal niya sa akin na kailangan kong gawin. So parang minsan napipil ko parang this feels illegal. But obviously wala tayong ginagawa illegal. Baka i-take nyo out of context yung sinasabi ko. Nako, i-post nyo sa Reddit. Nako, si Coach Aaron meron daw ginagawang illegal. Hindi. Don't read between the lines. Ibig ko sabihin, sa sobrang efficient, sa sobrang ang dami niyang oras na binalik sa akin, it feels like, ano, magic. Yun na lang. Tapos, ang maganda pa nito guys, na-increase niya yung quality ng output mo. Kasi anhin natin yung ang bilis mo ang ginawa, ang bilis niya yung halos wala kang input, ang pangit naman, di ba? Tapos i-rewrite mo lang din. Di ba? Doon sa answer niyo sa survey kanina, kaya a lot of people don't want to use AI kasi hindi siya consistent. Maganda minsan, minsan pangit. So, if you learn how to do or how to use AI properly, you can increase the quality of your work and make it consistently good. And then, kasi pag na 2x mo yung output mo, kung dati ito lang nagagawa mo in let's say in a day, X amount of tasks lang nagagawa mo, but because of AI, you can 2x, 3x, 5x your output, nakakapag-save ka ng oras so you can do more, you can add more clients, tapos mas maganda pa yung quality nyo. Ano sa tingin nyo guys mangyari if that happens to you? More output, more time to do more, and then mas maganda yung quality. What will eventually happen? You will make what? What? Patay mo nga sa chat? Na 2x yung output mo. Dumami pa yung oras mo so you can take in more clients if that's what you want or find more customers if business ka. Tapos na-increase pa yung quality. Yan, you will make more money. Tama. So, ito yung ginagawa ko sa um, like personally, ito yung mga nagawa ng AI for us in my various businesses. So na 2x niya. Sa ngayon, 2x pa lang sa creative production, do sa e-commerce business namin kasi yung ginagamit namin to run ads. Na 3x niya actually, mas marami na nga yung writing speed ko because I write for my email list. If you're an email subscriber, hello. I write for Facebook. I write for some of my clients. So na 3 times na yun. And then, nagpo-produce din ako ng content. So, all in all, siguro in this Q1 pa lang, tapos na ba yung Q1? Oh yeah, tapos na. About 250K in value because of what AI did for me and my businesses. So, are you ready to learn how to use AI to make money? Ari ko, type let's go sa chat. Haba ng intro natin, no? Pero gusto ko kasing iset talaga yung minds natin para wala nang doubts because hindi niyo i-absorb yung ituturo ko if meron pa ring parang hesitation about AI, will this replace me? Or ang pangit naman ng quality. Ayan, let's go. So again, ito pa yung gusto kong impart sa inyo. It's not just about prompts. Kasi marami sa YouTube, sa Facebook, they focus on prompts. I-copy paste mo to. This is the best prompt ever.
Tapos, makukuha mo daw yung output na gusto mo. But, the reason bakit ang pangit ng output ng AI when you use it versus when they use it, it's because, yun kasi ang tinuro sa atin is all about prompts. Pero the reality is, prompts are actually just one-fourth of the equation or yung ingredients to make AI help you make more money. Apat kasi siya, right? So, hindi lang siya prompts. Prompts is just one-fourth of the equation. Kailangan mo ng iba pang uh, equation na to or ingredients to really make AI work for you. So, isa-isahin natin. Apat siya, isa-isahin natin. Una, if you really want to use AI to make more money, better outputs, mas mabilis, mas consistent, you need to have the first pie, yung slice ng pie, which is context. Everyone, please type context nga sa chat para alam natin na ano, nakikinig pa. Context. So, si context siya yung what and why. So, bago ka pa mag-start when you go to ChatGPT or Claude or Gemini or Perplexity, kung ano man ginagamit mo ng AI, before you even ask it to do something for you, you should give it context. So, yung sample ko nga, di ba? Halimbawa, meron kang favorite na timpla ng kape. Tapos pumunta ka sa kahit anong coffee shop, kahit super high-end pa yan. Yung hindi ka kilala, tapos magaling talaga yung mga barista. Pumunta ka doon, sabi mo, I want coffee. Tapos, syempre, bibigyan ka nila ng kape. Tapos, hindi pala yun yung gusto mo. Gusto mo pala, may touch of cinnamon. Gusto mo, gawa sa oat milk. Gusto mo, ganyan-ganyan. Malalaman niya ba yon with just your instruction na give me coffee? Obviously not, because wala silang what? Context. So, dapat when you use AI, when you want AI to produce good or better results for you, you should give it context. So, dapat kasama sa context na ibibigay mo, sino ka ba? Hindi mo naman kailangan ikwento yung ako po ay dating mahirap, nakatira kami sa Tondo, ngayon ay mayaman na kami dahil nagsikap ako. Hindi na ganon. The context that I want you to give is ano ba yung role na you are trying to make AI do for you. So halimbawa, you want to write content kasi gusto mong mag-publish ng content for your personal page, let's say. So yun yung bibigay mo ng context. I am a freelancer and I want to write content so I can attract my ideal clients. That's the context na kailangan mong ibigay. Because otherwise, sabihin mo lang kay ChatGPT, gawan mo ako ng content para i-post ko sa Facebook. Ha? Eh, hindi naman tumatanggi yung AI eh. So, bibigyan ka lang niya ng generic. O, ito, post mo. Diba? Kasi wala siyang context. Also, give it anong kailangan mong, anong tinatry mong gawin. I'm trying to write content because I want to attract my ideal clients. Or I'm trying to write content because we want to increase the visibility of our brand, of our branch. So bigyan mo siya, ano ba yung gusto mong gawin? Bakit mo ba ako tinatanong? Or bakit ka ba nag-engage sa AI? Give it the context it needs. Para saan siya? Gagamitin ko ba siya to attract female audiences, to attract moms, to attract decision makers, CEOs? Para saan ba yung ginagawa mo? Or pinapagawa mo. And then, ano yung outcome na gusto mong ibigay sa'yo ni AI? Do you want a list? Step-by-step list? Do you want a checklist? Do you want content? Do you want guidance? Do you want ideas? So, kailangan sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. So, yan yung part ng context. So, when you use AI, make sure ibigay mo sa kanya lahat to. The more, and hindi the more, baka kasi nga ilagay niyo yung life story niyo dun eh. Pero the more relevant context na maibibigay mo sa kanya before you even ask it to do something for you, the better yung magiging outcome. So, bigyan ko kayo ng sample para talagang makita nyo ano ba yung context na yan. So, ito, walang context to. When you use AI, you just say, write a Facebook post about email marketing. Tapos yun lang sinabi mo. Maglalabas pa rin siya ng output. Kasi hindi nga tumatanggi si AI. But do you think magiging ano yun? But what if yung email marketing na post mo is gusto mo palang mag-attract ng students kasi email marketing coach ka. So that will be different if ang gusto mo pala na post is isa kang freelancer offering email marketing for clients. So magkaiba yun. Eh, hindi naman alam ni AI yun. So, anong gagawin niya? Bibigyan ka lang niya ng generic. Compared to, bibigyan mo siya ng ganitong context. I'm an email marketer. I help e-commerce brands increase repeat sales. My audience is store owners who struggle with low repeat purchases. I want to educate them about
why email is important. So when you give that kind of context, mas magaganda yung output ni AI. Actually, kahit sa tao nga eh. 'Di ba? Bigyan mo ng ganitong instruction yung tao tapos hindi kanya kilala versus ganito. 'Di ba? Mas magiging maganda yung output ng tao na may context. So the same with AI because guys, AI is not a mind reader. If hindi niya alam yung sitwasyon, it can't give you a good answer. Which is same lang din sa isang tao, sa isang consultant, di ba? Nag-hire ka ng consultant for your business. Do you expect that consultant na pagdating niya on day one, o ito gawin niyo, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi, you need to give that person context. Ganito nangyari sa business namin, this is how we make money, ito yung problema namin. Then, tsaka na siya makakapagbigay ng output. So, same with, with AI. And then some tips, kapag nagbibigay ka ng context kay AI, wag mo siyang i-bombard or i-load ng irrelevant data. Sabi ko nga, you need to know or share sino ka, pero hindi naman yung buong life story mo. Kasi irrelevant yun. Let's say, nagpapagawa ka ng content. Unless, pwede. Actually, pwede. Kasi kung yung content mo, you want to share your own story, personal story, then that would be relevant in the context na gusto mo. But what if, let's say, gusto mo magpa-automate ng task, tapos sinishare mo yung buong buhay mo, ni AI yun, di ba? So, hindi relevant yung information na yun sa task na gusto mo ipagawa sa kanya. And then, isa pang tip sa context, some AI tools, na-try ko na siya kay ChatGPT and kay Claude, it gives you the ability to save context. So, ano ibig sabihin nito? If lagi mo siyang gagamitin for your business or personal life, pwede mo nang i-save yung context sa settings niya. Ibig sabihin, sasabihin mo siya, ito yung mga businesses ko. So, in ChatGPT and Claude, naka-outline na doon. Ito yung mga businesses ko. Ito yung ginagawa ng bawat isang business. Ito yung targets namin. Ito yung resources namin. Ito yung bawal sabihin. Ito yung pwede sabihin. Ito yung brand kit namin. Lahat. So, sinave ko na yun para hindi ako paulit-ulit. Each time na tatanungin ko si ChatGPT and now Claude, na-reference nila yon, nagagamit nila yung context na yon. Ang galing nga parang pag ginawa mo siya, that's when AI parang becomes a mind reader pero not necessarily kasi sinabi mo naman talaga yung context. Pero ang galing kasi nililink niya na. Dati kasi if you've been using AI, if you start a chat, kung ano lang yung pinag-usapan nyo sa chat, di ba yun na yun? If you want to link it to another chat na pinag-usapan nyo, naalala mo yung sinabi ko sa'yo last time, sabi ni ha? Ano? Pero now, AI can link ideas through other chats. Si Claude, nagawa ko na siya. I'm not sure if ChatGPT also has the same feature now. But again, context pa rin. Bigyan nyo siya ng context. Even with one chat, ilagay nyo yung context dun before. Yung susunod na part, which is prompt. So everyone please type prompt sa chat. Prompt. P-R-O-M-P-T. Patsa, yan. So si prompt, ito yung mga nalagi natin nakikita. I'm pretty sure if you've been using AI tools, alam nyo na kung ano si prompt, pero ito yung exact instruction na binibigay natin. Yan yung pinapagawa natin. So parang think of it like you are giving instruction or a task to an assistant. So ang best practices when creating or using prompts, dapat may clear instruction, dapat defined yung format, ano yung gusto mong ibigay niya sa'yo. Gusto mo ba table format, listicle ba? Gusto mo ba ng paragraphs na hindi lalagpas sa 5 sentences per paragraph? Gusto mo ba na formatted siya na para siyang pang business presentation? Gusto mo ba na formatted siya as a script because gagamitin mo siya sa video? So, specify mo yung output na gusto mo. Specify mo rin yung goal. Kasi halimbawa, ang goal nung nagpasulat ka ng content, ang goal mo is para mag-share siya, mag-viral siya. Sabi mo sa kanya. Or maybe ang goal mo is to receive leads or people who are interested. PM ka about your post. Pwede rin. Maybe gusto mo siyang pagawa ng isang task and gusto mo na bawasan yung steps because masyadong convoluted yung task. Give it that information. And then if you are writing, yung tone guidance, very important. I always or most, sabihin na natin, mga 50% of my use ng AI is about content creation and writing. So, important sa akin to. So, ano yung tone? Sabihin mo sa kanya, make it friendly, make it formal, make it casual, or make it sound na educating. Ang ginagamit ko pa nga minsan, make it sound like a kuya or an ate talking to a younger brother.
That's the tone. So, binibigyan mo siya ng ganong context. So, nakita siya ni ChatGPT or ni Claude. Okay, so ganon ko siya isusulat. So, that's what a good prompt should include or look like. So, ito yung mga sample. So, bago mo ibigay yung prompt, di ba? Remember, kaya ang pangit ng output ng mga ng AI natin, it's because nagsisimula agad tayo sa prompt. So, before you even use a prompt, bigay mo muna yung context. So, in this sample, kunwari, nabigay na natin yung context. So, sinabi natin sa prompt, write a Facebook post that explains why email marketing increases repeat sales. Make it simple, make it conversational, engaging, start with a strong hook. So, binigay mo lahat ng guidelines. So, yan, susundin niya lang yan. Compared sa, sinabi mo lang, write me a Facebook post explaining why email marketing is needed by clients. Yes, magpo-produce siya ng result, pero kaya dun lumalabas yung naging problem natin kanina for most of us, or most of you, na hindi consistent. Minsan ang ganda, minsan ang pangit. So, this is what makes it consistent. Context muna and then the prompt. Tapos, mga tips when using prompts. Ito, hack na ginawa ko mismo eh. Use the same prompt. Di ba, meron ka ng prompt na nabigay mo na yung context sa iba-ibang AI tools. So, bigay mo muna yung context sa kanila lahat and then use the same prompt, bigay mo kay ChatGPT. Same prompt, bigay mo kay Claude, kay Gemini, Perplexity, kung sino man gusto mong gamitin. And then check mo yung output. Kasi, di ba, ewan ko kung narinig nyo rin yun, parang there was a time, I think a few months ago or last year, na sinasabi nila, pag gusto mo ng magandang copy or written na content, gamitin mo si Claude. Kasi pangit daw magsulat si ChatGPT. Narinig nyo ba yon, guys? Kung if you've been using AI last year, di ba narinig nyo? Alam nyo ba, in my experience, and I've been using AI every day, mas magaling si ChatGPT ngayon magsulat. But, that's because, paano ko nasabi yon? Mamaya naman, hindi ko naman pala ginagamit si ChatGPT for content, tapos si Claude lang pala, or baliktad, si Claude lang, di ba? Parang, hindi naman magandang comparison yan. But I've been using them both. And then I'm feeding them the same context and then the same prompt. Sa ngayon in my experience, mas maganda yung output ni ChatGPT. So, wag niyo masyadong papakinggan yung sinasabi na, hindi, mas maganda si ganito, mas magaling si ganyan. Again, if we don't give it the right context and yung prompts, pangit talaga magiging output niyan. Pero ito nga isang hack, bibigay nyo sa iba-ibang AI tools and then you will see sino yung mas malapit sa'yo because probably tama naman sila lahat eh. But you will use it for as ano, 'di ba? For a certain uh, output or input. Maybe ipopost nyo sa Facebook or i-email nyo siya. Ano yung mas malapit sa gusto nyong gawin or gamitin, 'di ba? So that's a hack na sinishare ko sa inyo. I hope you use it. And then, you can create a prompt from an existing conversation. Diba? Nag-start ka na ng conversation. Ang haba na ng pinag-usapan nyo ni ChatGPT. So, sobrang haba, pag niloload mo, naghahang na. Diba? So, sobrang haba ng, ng conversation nyo. Ang pwede nyo gawin doon, dun sa same exact chat, sabihin mo, turn our conversation into a prompt that I can use on a different AI or on a different chat. So, ang gagawin niya, i-condense niya lahat na napag-usapan nyo. Ito pala yung gusto mo, paltan mo yan, i-update mo to, wag mong gawin to. I-condense niya yun into one prompt na pwede mong i-reuse sa iba or gamitin mo sa ibang chat kasi sobrang nagahang na nga yung chat na yun. Okay ba yung mga tips natin? And again, hindi ko yan napanood lang or I've been using AI in the last couple of months and weeks and these are tips from my own usage talaga. So again, si prompts hindi yan magic. Kasi without the other pieces of the puzzle or the pie, wala yan, generic. Kahit napakaganda pa ng prompt mo, generic lang din na mapuproduce niya na result. Okay? Thank you, Jesha. Thank you, Donna. Levi, Kenneth, Edrin, and Xiao. Salamat. Number 3, the third piece of the pie para maganda yung output ng ating AI and it can help us make more money. Please type sa chat nga, testing. Ito, this is something na I don't see a lot of content creators or influencers, mga AI gurus na sinasabi nila, testing. So, nagbigay ka ng context, nagbigay ka ng prompt or instruction, tapos naglabas siya ng output si ChatGPT.
you need to take that output and test it. You need to battle test it. Yun ang tawag ko sa kanya. Kasi binigyan ka niya ng output, dapat gamitin mo siya. So, paano mo siya, iti-test? Not yung prompt, mali yan. Your output. How to test the output. So, number one, check mo muna. So, di ba, nagbigay ka ng context, binigyan mo siya ng prompt, naglabas siya ng result. Check mo, tama ba? Ay, mali ito, hindi natin ginagawa. Ay, mali, wag yan. Hindi natin to sinasabi. So, i-check mo. Kasi yung iba, kung ano lang binigay na output, diretso post or diretso gamit. So, huwag nyo gagawin yun kasi again, may mga alam ka na hindi alam ni ChatGPT or ni Claude. Mga rules, mga unspoken conventions, di ba? Hindi nyo naman alam yun. So, check mo yung output. Now, kung may makita ka na, parang mali to, or paltan mo tong reference na to kasi luma na pala yan, ay gawin mong ganito yung kulay kasi hindi ganyan yung brand colors natin. So, i-note mo yung mga changes. Tapos, step 3, feed it back. So, pwede mo nga i-itemize yun eh. Please change this, please update this, wag mo sabihin to, paltan mo to, hanap ka pa ng ibang reference, hanap ka pa ng ibang kwento. Tapos, syempre, gagawin niya yun, tapos babalik siya ulit. Bibigyan ka niya ng output na naman. So, kung check mo ulit, balik ka sa step 1, check mo yung output, may changes ba? Okay, this is good. Now, step 4 is very important. Gamitin mo siya in the real world. Kasi useless yung output ni AI sa'yo kung di mo siya gagamitin, hindi mo siya iba-battle test. So, ginamit ko to heavily last year, or I think 2024 yata ako siya nag-start. If may patience kayo to go over my feed, makikita nyo na there was a time na post ako ng post ng content and karamihan doon ay galing kay ChatGPT. Pero ba't ko siya ginagawa? Because I'm trying to see ano yung mga yung output, yung quality ng output. Pinopost ko doon, tapos ay ang baba na engagement nito. So ibabalik ko siya kay ChatGPT. Or pinost ko to, uy, nag-viral, babalik ko siya. ChatGPT, nag-viral tong pinost natin na to. Ganyan, ganyan, ganyan. So, pag nakita niyo yung meron akong, later siguro I'll show you. Pero meron akong thread kay ChatGPT. It's all about content, everything that I've written so far, and then pati feedback. Pati, eto guys, another hack. Diba, nagsulat siya, let's say, ng content. Tapos binasa ko, sabi ko, this doesn't sound like me. Alam mo yung gagawin ko, kukunin ko yung in-output niya, i-rewrite ko in my own voice. Parang no, akala ko ba, save time, nire-rewrite mo lang din yung niya. So wait, re-rewrite ko. Tapos i-feed ko, sabihin ko sa kanya, ChatGPT, this is how I would write yung binigay mo na output. Sabi niya, okay, I'll take note. So I did that for a couple of weeks. Kaya ngayon guys, yung mga ibang post ko, I'll tell you, nagba-viral just because nandun na lahat ng context. Sometimes it's not even me. Pero kasi kamukha ka, it already sounds like me. So parang ako na talaga yung nagsusulat. No, in-out ko pa yung sarili ko. No? Pero yun, that's how you use AI to really use yung power niya to help you make more money. Yes, na-train na siya ng context and testing. Kasi yung ginamit mo siya in the real world. Because yung output niya, useless yung kung hindi mo siya gagamitin. Diba? Creatives, ano yung sinasuggest niya. Kung hindi mo siya i-put out there in the real world, ano pang sense na nag-AI ka? Di mo rin naman pala siya gagamitin. Diba? So, wag na. Kung di mo siya gagamitin. So, tips on testing. This is the third pie. Context, prompt, and then yung output, i-test mo in the real world. So, i-refine mo siya until it gets close to 90% of the output na you want. Because it will never be 100%. Because again, if you've been doing yung job mo na yan or yung business mo na yan for several years, marami kang alam na internal na lang, hindi mo na nga alam na alam mo yun eh. Diba? Pero hindi naman alam yun AI. So it can never be 100% close. Unless siguro i-clone mo yung brain mo, i-feed mo talaga sa kanya. So, i-refine mo siya hanggang maging 90% because over time, yung 90% na yan, eventually it will get super close to the output you want. Tapos bigyan mo siya ng benchmark. Ito, alam ko hindi ko to ginagawa before but I've seen yung power nito. So ano ibig sabihin ng benchmark? Bigyan mo siya ng sample ng mga output na gusto mo na ganun niya gayahin. So kunyari in terms of content, may mga sinulat ako na nag-viral na ako nagsulat mismo. Sabihin ko, ganito mo gayahin yung voice, yung tone of voice. Gusto ko ganito, parang friendly, pero para siyang tito, ganyan. Or ganito yung gayahin mo na report. Very visual, maraming graphs, maraming numbers, figures.
Or ganito yung gayahin mo na script, bigyan mo siya. Kunwari, gusto mo siyang gumawa ng video script for you. Ganito yung gayahin mo, bigyan mo siya ng video na inspiration. So, bigyan mo siya ng benchmark, ano yung kino-consider mo na maganda. Because again, here's another tip for you guys. What may look good for me may not look good for Donna or Kenneth or Mabs. Tama ba, guys? 'Di ba? So, kung hindi mo bibigyan ng benchmark si AI na ito ang maganda for me kasi ikaw naman gagamit nun no output mo. Ito yung maganda for my business. Kasi minsan may taste, 'di ba? Na ikaw lang yung nakakaramdam na para sa business mo yun, na para sa content mo. Ikaw lang naman nakakaano. So, sabihin mo kay ChatGPT, ito yung what I consider good. And if you wanna take it a step further, this is what I consider bad. So, huwag mong gawin to kasi pangit niya. Ayoko nga ng ganyang content. Ito yung gamitin mo. But just giving it yung sample is already good enough. So, bigyan mo siya ng benchmark. What does a good output look like? Tapos, ito pa. So, again, mga hacks na ginagamit ko or natutunan ko really by really just being down in the dumps and using AI, ipa-QA mo yung output ng AI mo sa ibang AI. So, di ba, nag-create siya ng output, binigyan ka niya ng ano, let's say, checklist, or gusto mong improve yung gusto mong i-automate yung isang process nyo. So, binigyan ka niya ng output. Ang gawin mo, ipasok mo yun sa ibang AI. Let's say, ang output is from ChatGPT. Pasok mo siya kay Claude, but only after you what? So, bago mo gawin yun, bago mo ibigay ang output, para ipa-QA, anong ibibigay mo muna? Kung nakikinig talaga kayo, you don't just give, i-QA mo to. Ano dapat? Naku, natulog na. Ayan, tama si Eileen, si Jesha, si Edward. Context, bigyan mo ng context. Oh, you are a QA. You're a quality assurance person. You will be checking the output of an AI, and ito yung gusto ko na makita, yada yada. So, bigyan mo siya context before mo ibigay yung output. Para magko-correctan sila. Claude can do this automatically. Kinu-QA niya yung sarili niya ngayon. But ako, I'd like to use different tools, AI, para mag-comparean talaga sila, labanan sila. And then last, do sa pie, para you really get the most out of AI is refine. So, refinement is yung output, i-improve mo siya over time. It's parang the same as battle testing it, pero pinifeed mo talaga siya information to upgrade yung quality. So, gawa ka ng mga follow-up prompts or bigyan mo siya ng follow-up prompts to further refine yung output. So, pwede mo sabihin na make it more engaging, make it shorter, make it punchier, paltan mo yung hook, or gawin mong mas controversial, or kung steps yan or checklist, masyadong mahaba, make it simpler, or masyadong generic yung ginawa mo sa step na to, i-breakdown mo yan kasi that's still a complex structure. Ano pa ba yung mga pwede mo ipagawa? Make it legal. So, pwede rin yan. Kasi minsan may mga documents ka or may mga sinulat ka na hindi mo sure, teka, baka mapahamak tayo dito ah. So, pwede mong pasabi sa kanya, make it compliant sa, let's say, ISO compliant, make it compliant sa mga environmental laws and guidelines and all that. So, i-refine mo siya. Ito yung mga refinement na ginagamit ko personally for content creation. Ganito ko mismo siya sinasabi. This is too formal, make it sound friendly. You can use emojis. Alam niyo, sinasabi ko sa kanya, use Taglish. Yes, ginagamit ko siya as a refinement. Use Taglish. So, nung medyo bago-bago ko palang ginagamit si Claude, kasi mas maganda for me si ChatGPT. Pero mas nag-pro subscription kasi ako kay Claude. So, I was trying to give Claude more tasks. Sabi ko, you can use Taglish kasi nung sinulat niya, masyadong formal, masyadong English. So, nag-Taglish siya. Ginawa niya naman, pure Tagalog, tapos nilalagyan niya lang ng konting English. So, matalinhaga pa yung mga Tagalog niya. Ano ba yun? Aking mga taga-subaybay followers na nais nyo bang matuto ng ganyan? Sabi ko, hindi naman ako ganyan magsulat. So, refine, refine, refine. Oh, 'di ba? Sabi ni Kenneth. 'Di ba? So eventually 'yan, medyo nakukuha niya na. So pwede mong gamitin 'to, ang mga ganitong prompts, follow-up prompts na 'yan to make it
mas maganda. Make it flow naturally, like talking to a friend. That usually works. Yan. Ito naman, refinements when I'm trying to use AI to analyze or strategize. So, pwede mo sabihin, take into account only these variables. Kasi minsan binigyan mo siya ng context, di ba, of what you're trying to do. Or binigyan mo siya ng tasks. Minsan, may mga certain variables or inputs na hindi niya dapat tignan. So, pwede mo sabihin sa kanya yun. I-analyze mo to, but i-exclude mo tong part na to. Huwag mo siyang tignan. Or i-analyze mo to, tapos ito lang yung gamitin mo na data. Pwede yon. Or pwede mo sabihin, compare mo tong same quarter na to sa last quarter. Or tignan mo yung mga trends. Ito very useful to guys. Tell me any trends or insights na I might have missed. Kasi tayo, ginagawa na natin siya for so long, hindi na tayo open to new ideas or new ways of thinking about things. Ako, pag medyo stuck ako, tinatanong ko talaga, on the chat itself, tinatanong ko, ito yung idea ko, ganyan, ganyan, ganyan. Sa tingin ko mas maganda to. What do you think? Yun nila ina-add ko sa dulo. And I suggest you try it as well. Sobrang powerful kasi babasahin niya yung sinabi mo, mag-agree siya sa mga certain parts, tapos yung may ibang parts na sasabihin siya. I challenge you on this part because ganito, ganito, ganyan. For me, sasabihin niya, for me, I'd choose option B because ganito, ganito, ganyan. But ikaw, ano sa tingin mo? So, para kami talagang nagde-debate. And that's how you really use AI. Hindi mo siya kailangan maging friend. Iba na, natatakot ka na, ay, baka ma-offend si ChatGPT. Baka maano si Claude. Hindi, talagang let it, do its job of helping you make more money. Ayan, so, asan na yung ano ko? If you want AI to help improve yung output mo faster, mas consistent, remember to always give it the 4 pies. Context, prompt, i-test mo in the real world, hindi yung, okay, ang ganda pala nito. I-post mo if that's content. If that's creative, gawin mong ad. If it's SOP, gawin nyo sa system nyo, gawin nyo sa company nyo. Because without real world um, tawag dito, insights, hindi mo siya ma-refine. And that's yung last step is refine. Improve mo siya until it's usable, until it's good and great eventually. Guys, kung may natutunan kayo sa part na to, please type 4pi sa Parang dapat pala pinalitan ko ng pangalan do. Yan. Okay. Now, we've been talking I think an hour na, but do you want to see this in action? Yung demo, and maybe I'll show you. Baka ako na makita nyo sa chat ko, sa chat GPT ko. Teka nga. Pero gusto niyo ba please type demo sa chat if you want to to see this live. Ayan. Tapos I really, di na ako nag-subscribe kay ChatGPT na premium because I've been using Claude recently. Pero napansin ko, or maybe dahil sa location lang, medyo bumabagal si ChatGPT for me. I don't know if you noticed the same, but maybe just because of the location. Kasi wala ako sa Pilipinas. So, let me give you a few demo lang. Ito si content creator thread. So, each time I write content, so dalawa yung approach ko dito. I hope narinig nyo pa rin ako. No? Nakikita nyo si ChatGPT sa screen? Ayan. So, dalawa yung approaches ko when creating content. One is, meron akong idea. I have this idea. Sasabihin ko kay ChatGPT, hey ChatGPT, I have this idea for content na ganito yung gusto kong sabihin. Help me create. Sinasabi ko sa kanya if it's a Facebook post or if it's an email. Kasi magkaiba pa rin yan. Again guys, context, di ba? So, yun yung way number 1. Yung way number 2 ko naman is meron na akong outline na naisip. Kasi dahil nga siguro mahilig ako magsulat, minsan nasa bus ako or naglalakad, nasa gym, may maisip akong content, susulat ko siya, pero putol or hindi pa siya fully fleshed out. So what I will do, ito yung second way ko, bibigay ko na kay ChatGPT yung meron akong draft, tapos sasabihin ko na sa kanya, this is about this, ganito. Tapos, buuin mo. And it works guys, ang ganda, sobra. Well again, because nga sobrang dami ng context ni ChatGPT.
sa akin. Pero, ang ganda ng mga sinusulat niya. So, baka makita nyo dito yung mga ibang pinost ko. Okay, tingnan natin. Ito, if naalala nyo or nakita nyo. So, remember, sabi ko sa inyo, binibigyan ko ng refinement si ChatGPT. If you have seen my post sa Facebook, yung basura si ChatGPT na post, nauna yan, or nag-start siya, balikan natin ha. Ayan. I hope nakikita nyo. Sabi ko, write me an email about this idea. Headline subject, you are using AI wrong. Body, most people criticize, yung mga tao na nagkikriticize kay AI are the people na mali yung paggamit nila. Nag-prompt ng konti, tapos they get a mediocre response, so they conclude na walang kwenta si AI. Here's how to actually get results. Thinking outcomes, not tasks. So, kulang, di ba? Hindi ko na tinapos yan. Kasi, these are just ideas. Give context. Ito, marami ako nasabi dito. Tapos, number 3, wala nga ako nailagay. Kasi wala akong maisip. So, because marami ng context si ChatGPT for me, and nababattle test namin siya, and nare-refine namin siya, ito yung binigay niya na output. Hey, real talk, most people who say AI is overrated or walang kwenta yan are the same people who are using it wrong. Nag-prompt ng konti, got a mediocre response, tapos ang verdict, basura. But that's like going to the gym once, tapos wala kang abs kinabukasan, then sasabihin mo, di effective mag-workout. If you really want to get results from AI, you need to change how you use it. This is how. So, dinagdagan niya yung sa 1 go, yung 2, medyo inedit niya lang ng konti. Yung 3 siya na naglagay niyan, hindi na ako. Kasi kulang na nilagay ko. Yun na. Tapos, nakita ko siya, sabi ko, parang hindi pa yan yung gusto ko. So, sabi ko, here's how I'd write it. Then yun. Yan. Parang tinighten niya lang. Tapos, eventually, pag nagbigay ako ng next na information sa kanya, then, mas ma-refine niya na yun. Is this helpful, guys? Tulog na yata kayo sa demo natin. Tapos, ito pa. This is actually just the free version. Nakita nyo nga, upgrade. Inaano niya ako na mag-upgrade. So, you can still use AI kahit free. But if you're a power user, parang ginagamit mo talaga siya ng sobrang dami, then mas ideal na gumamit ka na ng paid. So, kuha pa tayo. So, the way I look at using AI is in terms of outcomes. So, hindi lang task. This is another hack na I'd like you guys to really use. Kapag may gusto kayo paggawa kay AI, think in outcomes. So, ang iisip nyo na agad, anong gusto nyo mangyari? Hindi specific task. Kasi may mabibigyan niya kayo ng mas magandang output if you tell it the outcome you want. So, kunyari, meron tayo ditong 5 outcomes. Maybe you want to create more content, you want to get more clients, you want to automate a task. Gusto mo na mas, if you're selling information products like me or selling services, baka gusto mong magdagdag ng offer or ayusin offer mo, or gusto mong pabilisin yung output mo. So, these are all outcomes. So, kunyari, gusto mo na, anong gusto nyo? Type the number. Kasi binibenta ko to eh. So, isa lang i-demo natin. Anong gusto niyo i-demo natin na outcome? So again, that's already the hack. Think in outcomes. Don't just think about it in tasks. Kasi task is just one piece of the outcome, di ba? So, isosolve ni AI yun for you. But if you think in outcomes, mas mabibigay niyo yung bigger picture na gusto niyo makita. So, I think mas marami parang naglalaban yung 2 and 3. I think. Or parang mas marami yung 3. Ano ba yung 3? Automate task. So, yun natin. So again, outcome. What is the outcome na gusto mo? It's to automate repetitive task using AI. So this kit tawag ko sa kanya kasi may context siya, meron siyang prompt, meron siyang paano siya i-refine. So ano yung ginagawa nito? It helps you identify and streamline. Sorry, may dumadang helicopter guys ha. Kung narinig nyo. Maingay ba? Meron kasing chopper. May helipad kasi dyan sa gilid. Nagpa-deliver kasi akong pizza, gutom na ako eh. Charot. Hindi, may chopper talaga dyan. May helipad dyan sa gilid.
Alam niyo naman yung neighborhood ko dito, medyo upscale eh. Ako lang yung ano dito, squatter. Charot. So, ayun, sana nag-land na. Ito yung gusto niya, this is what it will help you do. Again, I think in outcomes. So, step one, kailangan mo ng context. And ito pala ang maganda guys, when you give AI yung context na gusto nyo mangyari, you only do it once. For the most part ha. Kasi binigay mo naman na yung sino ka, ano yung output mo, sino yung tina-target mo, sino yung ano. Unless mag-iba yung context, hindi mo na siya kailangan gawin ulit. So, usually, you just do it once. Kasi minsan, there will be outcomes na sobrang daming dapat mangyari, na dapat sobrang dami mo rin context na ibigay. But that really rarely happens, mga malalaking ano. App, when I was building an app, so I'm building an app, um, sobrang daming context ng binigay ko to. Mamaya remind me to show you the app. Pero sobrang daming context na binigay ka. As in, days na balikan kami ni si Claude naman gamit ko sa kanya. Just for me to really give yung context. But again, for this mga ganitong klase like automating task, do this once and then okay na yan. So ano ba yung gusto mong task na i-automate? Um, Tapos siguro, when I say be specific, really be specific. So sabihin mo, let's say, this is part of my content creation process. Diba? Para malaman niya na merong pang possible na input to this task and yung output pwede mo siyang gamitin pa sa ibang bagay. So that's how specific I want you to be. Kasi again, the more context you can give it, the better yung magiging results. How often do you do it? Itong task na gusto mong i-automate, is daily, weekly ba siya? Or per request lang? So ilagay mo dyan. Current process. So how do you do it? Ano yung nangyayari ngayon? Maybe ginagawa siya ng tao. Kapag ginagawa mong tao, let's say, for context, these are the people involved in this task. Lagay mo, copywriter, si Aaron, pati pangalan nilalagay ko. Designer, si Michelle, sino ba yung analyst namin? Random na lang, Michael. Tapos yan. So that's how deep yung context na binibigay ko kasi makikita niya, okay, so ito palang mga task na to are done by different people. Kasi iba yung approach doon if it's just na sinabi mo, gawin mo lang to. Kasi gagawin niya lang talaga yung steps. But let's say yung gusto mo palang i-automate is creation ng email. Let's say you are an email marketing agency. Gusto nyo, magbibigay lang kayo ng idea for an email. Siya nagagawa ng copy, siya yung magsasabi ng design. And ito yung ibibigyan niya na kayo ng sinong audiences ang itatarget nyo. So, ilagay mo lahat dito. Si copywriter, siya yung nagsusulat, si designer, siya yung. Ano yung desired outcome? I want a high converting email that will sell whatever product na you wanna sell. Yan, tapos ganyan. Then, tools you currently use, Canva ba, Figma, kasi pati yun, pwede niya sabihin sa'yo kung paano mo gagawin. Google Docs, whatnot. So, ito yung mga sample na mga pwede mong automate. So, step 2, binigay mo na yung context. So, lahat na nandito, bibigay mo yan kay the AI of your choice. Tapos, step 2, ito na yung prompt. So, act as an operations and productivity expert kung yun yung gusto mong gawin. Or maybe gusto mo siyang gawing content creation expert. Act as a content creation expert who will do content for us on Facebook. So, lagay mo dyan, task, frequency, yada, yada, yada. Tapos, gusto mo na maging, ano siya, repeatable process. So, gawin mo to, include mo yung step-by-step instruction, ano yung tools na ginagamit. Tapos, pag nagawa niya, again, battle test mo yung output. Tignan mo kung process na in-automate niya, tama ba? Ay, mali. Dapat hindi mo ginagawa to. Or nakalimutan mo to. Or maling tool to. Or gawin mo tong step na to. Or i-check mo yung ganyan. So, refine. Dito. Or, tapos pag na-battle test mo na yun, ito pa yung mga further refinements. Pwede mo i-simplify. Kasi sobrang haba naman itong ano na to, process na to. Is there a way you can remove unnecessary steps, make it easier to follow, keep only what matters? So, yan yung refinement. Kasi binattle test mo na siya. Or maybe gusto mo siyang optimize for speed.
Gusto mo na bilisan natin tong process na to, itong in-automate na task na to. Yan, yan. So, this is just one of the outcomes na pwede mong gamitin so you can improve your quality. Okay, malinaw ba? Yes, learning, still learning. Andyan pa ba kayo? Oh, nabawasan na tayo ng 2. Asa na yung aking ano? Ayan. So I hope marami kayo natutunan ngayon sa ano natin. Ano pa ba? May demo pa ba ako? Nasaan na ba tayo? Ano yung nakikita nyo guys? Sorry na wala na ako. Hindi yan. Wait, wait. Okay, sino yung ano, may mga aha moments na based sa tinuro ko ngayon kasi sabi niyo naman lahat kayo gumagamit na ng AI. But so far sa mga na-discuss natin right now, may mga natutunan ka one or two insights about how to use AI. So again, ito, these are not parang, ay, nanood ako ng YouTube video, magaling na ako sa AI. No, I've been using AI for months now, not just as a hobby, but talagang ano, meron akong mga gusto ipagawa kay AI and lahat ng tinuturo ko sa inyo are from my own experience. So, yan yung demo natin. I hope you guys are still here. So, eto, di ba, so, naging transparent naman ako sa inyo kanina and I hope na so far in the 1 hour and 15 minutes na we've been together, you've learned a lot about how to make AI work for you, how to increase your output, paano mo siya dapat gamitin, how do you refine yung ano niya, yung outputs niya so it can get better over time. And so, ito na, transition na tayo sa benta. Bebentahan ko na kayo. But I hope na natutunan kayo. May natutunan ba kayo guys bago tayo magbentahan? Pa-type naman ng yes. Para naman I know na I was able to give value sa inyo guys. Ayan, salamat, salamat. So again, this is optional but if you want to turn yung mga task mo, 2 to 3 hour task na dati mong ginagawa. Ako, I used to spend 2 to 3 hours just to create one email for my email marketing agency. Ngayon, I just do it 15 minutes. Tapos pinapasok ko na sa designer. So talagang wala na akong ginagawa. Or maybe you want to increase the quality of your work. Or maybe you want to produce more. Mas maraming output but without working more. Kasi it used to be na if you want more output, then put in more hours. Pero kung gusto mo na mas madami kang magawa in less time and then mas maganda pa yung quality, do you want to, or in short, I think the question is, do you want AI to help you make more money? Gusto nyo ba guys? Because nakita nyo na, no? Na-demo ko na siya kanina. That's the AI upgrade kit. So, it's the exact system I use. So, iba-iba siya. Nakita nyo naman doon, di ba? Yung mga outcomes to get clients, to create content, gamit na gamit ko yan, to automate my work, to build better offers. When I say offers, kunwari, freelancer ka, and you offer, let's say, Facebook ads, you offer email marketing, you offer content creation. Do you want na mas ma-price mo ng mas mahal? Or mas ayusin yung offer mo para mag-yes agad yung mga possible clients mo? And then also, once na-close mo na sila, do you want to deliver your deliverables faster? Para syempre, nagawa mo na sa kanila what used to take you 2 weeks or 3 weeks or 1 month in 1 day or 1 week, kaya mo na siyang i-deliver. So you can either use time for for personal things or just add more clients para mas marami kang pera. So inside the system I showed you yung sa Google Doc kanina, you'll get yung mga system. So the outcomes. So, sa client, reach out, follow up, and then yung mga replies, anong gagawin mo sa kanya. Content creation system, the exact one I use. Automation, if you want to automate any part of your task or projects. Offer builder, siya yung, again, pag nag-offer ka ng services or you plan to offer services, paano mo siya gagawin? Kanino mo siya i-offer? Ano yung pricing niya? Delivery, let's say, again, freelancer ka or you have a business and you do this for clients or customers, paano mo mapapabilis without sacrificing quality? So, bawat outcome na yan, meron siyang context builder,
Because sometimes hindi mo rin alam ano ibibigay mong context because you've been doing the task for so long, ang dami ng context na na-embed sa utak mo, pero hindi mo siya maibigay kay AI kasi ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung alam mo. So, there's context builder there, meron mga prompts na nagagamitin ka, which is useless kung wala ka ng context. And then refinement. Pag nagbigay na sa yung output, how do you refine? So, yung output niya is mas malapit sa gusto mong mangyari. And there are simple workflows na you can follow. And then eventually, I'll add videos of me demoing paano siya gagawin talaga. So, i-add ko pa yan dun sa Google Docs. So, how much is this? It's 1,500 pesos lang. Okay, lang because magkano lang yan compared sa ginastos ko to learn this everything. But if you purchase within the next 24 hours, so 12 na ngayon, kunwari, i-atras natin konti. Ay, no, sa Pilipinas. 8 na sa Pilipinas. So if you purchase within the next 24 hours, 50% off. So again, you'll get the lahat, yung context builder, um, yung sinabi ko kanina, plus yung magiging recorded videos in the future. So how do you buy? You just send a GCash or send 750, which is the 50% off. 24 hours lang yan. Dito sa number to, tama ba to? Baka kung saan pumunta yung payment nyo. 0968-854-9913. Yan, tama. And then when you send sa GCash, please screenshot nyo yung payment form nyo and then send nyo yung email sa akin para mabigyan ko ng access. And then the kit will be sent on or before April 30 kasi nga i-record ko pa yung videos. Kasi again, guys, hindi ko naman talaga plano to. This is just for my VA na ngayon nagtatago na sa hiya dahil ayaw niya makita niya daw siya. Pero I'd like to offer this to you at such an incredible price because we all deserve to make more money lalo na sa ngayon sa ekonomiya ngayon. And then also, hindi ko lang na-type dito but if in 5 days, let's say, pinurchase nyo na-offer, nabigay ko sa inyo on or before April 30, and in 5 days, hindi naman nag-improve ang productivity nyo, hindi nyo siya nagamit, I will refund you 100%. Sa'yo na rin yung AI kit. So, ganun ako ka-confident na it can help you and your business. Ay, nawala ba? Okay, so, yun. Yan. Pero hopefully, even if you don't buy, wala namang problema. But I hope na I was able to give you value. I'm not just some guy na biglang, ay, uso kasi si AI, so jump tayo sa bandwagon. No, I've been using AI silently in the past couple of months on my business, on my personal life. You know what? Hindi ko pinlano to, pero I think this will be very useful to you guys na mga bibili. So, wait lang ah. Wala sa plan to, but this has helped me so much, isasama ko na rin siya. Kasi, basta, hanapin natin. So, if you buy within the next 24 hours, saan na nga yan? Ayan. So, aside from using AI, specifically si ChatGPT for business, I'll be vulnerable sa inyo guys. I was also I am using it as well to help with dealing with things, problems, struggles. Kasi sometimes, so answer ko muna. Sometimes ang hirap mag-share sa ibang tao kasi hindi ka naintindihan. Sino dito yung ganun yung feeling? Minsan. Kasi judge ka or siguro ikaw lang ang negosyante sa pamilya mo or mga kaibigan mo patapon lahat so wala kang mapagkwentuhan ng matino or so sometimes parang wala ka talagang masabihan or masharean. Or sometimes yung gusto mong sabihin talaga is parang hindi siya acceptable sa society. You really can't speak your mind because baka i-judge ka, makancel ka or whatnot. 'Di ba? So I've been using AI to help me process. Hindi lang mga tawag dito. Hindi lang mga sad things, even happy things pinapaprocess ko sa kanya. Kasi parang halimbawa, may goal ako na gusto mangyari. Tapos nangyari, parang I feel empty. Sabi ko, hindi ako masaya? Bakit na-achieve ko na to? Bakit ganun? So I use AI not to help me find solutions, but to help me process.
Kasi nga, ang maganda sa kanya, wala siyang judgment, wala siyang pakialam kung sino ka. Wala siyang preconceived notion of who you need to be. Diba kasi mga kaibigan natin o pamilya natin, magsasabi ka pa lang, ay, yan na naman, ay, lagi mo ng problema, hiwalay mo na yan, masamang tao yan. Or ano, puro ka ganyan eh, puro ka lang naman video games. Ay, nako, di ba nakakainis? So, i-add ko to do sa, ano, sa pack. Hiwalay siya kasi hindi naman business related to it. But this is one thing I used to unpack some of the personal things and challenges. Now, of course, prayer really helps and engaging with your loved ones. Pero ito talaga, ano, para ko siyang ano, personal therapist if you wanna call it that way. Tapos sobrang honest ko sa kanya. Actually, I asked my partner to do the same. Kasi I know I'm not perfect. Minsan, 'di ba? Minsan ang tendency ng mga lalaki sa relationships, jump agad sa solving eh. 'Di ba? Ganun ng mga lalaki kasi. Ang mga babae, sometimes they just want you to listen. Ayaw naman nila ng solusyon. Pero dahil nga ganun tayo, human nature eh. But with AI, wala silang kahit anong ganun. Wala silang uh, judgment. They don't care. They just really. But again, kailangan ng context. But the context is not personal. So may different lang dito sa thread na to. Haba na to and hindi ko na share ano kasi medyo personal to eh. Ito guys. I'll be vulnerable sa inyo. Kasi I'm not in the Philippines, so meron akong ginagawa right now. I have a project and I've been living outside of the Philippines for a few months now. Tapos, trying out new things, may mga projects ako dito. I'm still running the businesses. Tapos, may parang sumideline ako for a bit kasi meron akong oras and I really want to experience how paano gumagana yung ano dito, yung employment and ano. Tapos, since I've been doing business na for 6 years, ang nangyari, nung nagtrabaho ako bigla, naging employee ulit ako. Part-time lang to guys ah. Ano, parang bigla ako nag-feel, parang nakakamiss maging empleyado. Kasi parang naramdaman ko doon, alam niyo yung paglabas nyo ng opisina or ng trabaho nyo, wala na kayong problema. Sino yung mga negosyante dito pa, ano nga pa, yes nga sa chat. Kasi pag negosyante kayo guys, hindi na uubos ang problema, hindi natatapos ang problema. Walang day off na sa bundok ka na iniisip mo yung negosyo mo because you own the thing. Unlike pag employee ka, pag clock out mo, wala ka nang pakialam. Bahala kayo, masunog kayo dyan. Wala akong pakialam. Basta ako, tapos na yung trabaho ko. Di ba? So, parang bigla ako na-miss yun. Tapos sabi ko, parang mali ba yun? Na I'm a business owner. I have businesses. Bakit ko parang na-miss na maging empleyado ulit? So, sinabi ko kay ChatGPT do sa thread na yun because that's naka-context na siya and maganda yung prompt nun. So, basahin natin yun. Gusto niyo ba makita yung sinabi niya? Ba't ko ba sinishare to, no? Basta sinabi ko niya. Tapos sabi niya, yan, what you're missing isn't just income. You are missing certainty and immediacy. Kasi at your job, the loop is clean. Work, put in the hours, they pay you money, and that's proof. Walang ambiguity, walang delay, walang self-doubt. But in business, the loop looks like this. You work, question mark, maybe may results, maybe not. And your brain hates that. They hates that question mark part or yung uncertainty part. It interprets it as risk, instability, even danger, especially now that you're in a new country where everything feels uncertain. So hindi ko na babasahin yan. But my point is, if you buy the pack, I'll include this as a bonus to you guys kasi although wala siyang kinalaman sa business and how to make more money, I think we need yung mga ganitong tools to help us cope, help us understand ourselves better. Kasi it really helped me a lot. So, yeah, dagdag ko na lang siya. But anyway, pakita ko lang ulit kung paano bumili just in case you are interested. And I hope you guys really learned a lot in this session. Yeah, any questions guys? Bago tayo we have a few minutes for questions. Bago tayo mag-end. Again, 24 hours lang to, starting
nung 8 p.m. dyan sa inyo. So if you wanna buy, remember to to send me na email. Wag lang GCash kasi hindi ko malalaman kung kanino galing yun. So yeah, so please send tawag dito, the proof to my email. So may tanong si Arky, review ulit yung mga inclusions. Okay, yung ano yung kasama. So the kit, yan. So, outcomes siya. Sa loob ng bawat isa na yan are the context, ano yung context na kailangan mo ibigay, the actual prompts, and then paano mo siya i-refine. Tapos, eventually, I'll also add yung videos na me explaining and demoing paano siya gawin. Para talagang di mo magets, sundan mo na lang yung videos. So, yun yung inclusion niya. Hindi lang siya for content creation. So actually, isang outcome lang yung content creation. So if you want to use it for creating content, ito yung gagamitin mo. But you can also use the same pack, kasi nga lima siya, to get clients, to automate your work, to build better offers, to deliver your offer faster. Actually, I can add sobrang dami nga dyan. But ito lang naman talaga yung kailangan natin to make, di ba? To make more money, get more clients. And then dahil may time ka na, dahil na-automate mo na ibang parts ng business mo, you can deliver faster. And then, pwede ka na mag-build ng iba pang offers to attract more clients or offer more services to your clients if you're a freelancer. So, I think ito yung mga talagang heavy hitters, ClearTicket. Lead gen, ito na yon, yung get clients. Part na yan dito. Ano yung sasabihin mo? Scripts. Yan. Tutorial to create chatbot for auto reply. Sorry, wala siya dito. Kasi it's a different, it's a whole, pwede nga maging entire course yan yung chatbot creation. And ako personally, hindi pa ako nakapag-setup ng chatbot ng end-to-end. So I'm not confident in teaching that. So sorry, Richie, walang chatbot. Pero siya, yun. Get clients is part lead gen. Ano yung sasabihin mo? Scripts, content creation if you want to attract your clients, if for your services, or you just want to be a content creator. Automation ng work mo if you're doing freelance work, VA work. May business ka na gusto mong i-automate yung mga ibang processes. Build better offers if you are a freelancer or VA or digital, nag-create ka ng digital products. Ano yung mga pwede mo pang ibenta, ano yung pwede mo i-add mo pa sa services mo. And then, paano mo siya ma-deliver ng faster, di ba? If may mga parts ka ng business mo na gusto mong i-automate. Lifetime access, yes. Will have my VA get this. Okay, Chris, thank you. Wala ako sa US. Nasa Eastern Hemisphere ba? Western ng Pilipinas. Automation process showed us earlier. Ano na nga yun, Evelyn? Automation process. Ito yun, yan, yung automation ng work. Yes, kasama siya. So, ito siya, yung document. Ito siya. Parang susundan mo lang siya step by step. But, again, may additional pa to. So, kunwari, content creation, anong gagawin mo, context, prompts, refinement. Tapos, eventually, add ko yung mga videos dyan. Plus, yung ChatGPT na therapy na pinakita ko kanina. Yes. And then siguro ililipat ko rin to sa sa parang proper na student portal para hindi lang siya nakadock. Andun din yung videos. Okay, any more questions before we end? So, I hope you start or stop na yung debate na whether si AI is papaltan si tao, ganyan. Papaltan ni AI yung taong hindi gumagawa ng AI, gumagamit ng AI. So, if that's you, then you better use the technology to help you create more. Kasi ito yung mangyayari guys eventually. So this is where I'll end. Alam mo yung mangyayari in the future? Lahat nag-AI na. Yun lang naman yun eh. Di ba? So si AI magiging parang ano na lang siya. Parang cellphone. Lahat may cellphone na ngayon, di ba? Lahat may internet na almost. So hindi na siya magiging advantage in the future. But ngayon, tayo yung nasa forefront, tayo yung mauuna, tayo yung gagamit talaga. Because eventually, ano lang to, magiging parang ano na lang siya, tawag dito, feature. 'Di ba? Parang dati, hirap na hirap ng apps. Ngayon, kahit grocery may app, 'di ba? So, yun ang mangyayari. So, might as well,
jump into the opportunity na ngayon is nagta-transition pa lang. Ang daming businesses is hesitant pa rin. Madaming mga freelancers, sayang yung output nila because they're still doing things manually. Hindi nila makapag... ito pa pala yung isang pwedeng gawin ng AI sa inyo, which ito yung ginagawa niya for me. Ano yung mga parts ng ginagawa nyo if you're a freelancer or business owner na ayaw mong gawin? I-type mo nga sa chat. Maybe ayaw mo na invoicing. Sino ba may gusto nun? File ng taxes. Maybe ayaw mong mag-design kasi di ka naman designer. Maybe ayaw mo magsulat kasi di ka naman writer. Ano yun? Type nyo nga sa chat. That's one part or of your process or your business na ibigay mo kay AI. Ayaw mo eh. Di ba? Ba't mo pipilitin sarili mo? Sayang lang oras mo. Nababad trip ka lang. Pagawa mo kay AI. Ako personally, I don't like designing. Kasi hindi naman ako magaling sa design. Papangit nga ng mga landing page or mga so kasi hindi ko siya I pay someone to design my emails. So, gamitin ko na lang si AI kasi I hate doing that part of my business. So, pagawa ko na lang sa iba, pagawa ko kay AI. So, yun pa yung mga iba. Kasi instead of, di ba, parang pinipilit mo lagi sarili mo to do one thing, pagawa mo na lang sa iba, pagawa mo sa AI. Paano bibigay ang BR filing sa AI? Bigay mo yung steps. There are prompts na ano yan. Ang pinaka hindi na lang magagawa is siya yung pupunta para sa iyo, di ba? Hindi na siya pwede pumunta sa RDO mo, ano. Pa-file po ng tax ni Joyce. But I think eventually pwede na rin yan. Okay? So, yun lang muna guys. If you again, if you wanna purchase the it's actually also pala, hindi ko na refund siya if in 5 days after ko ma-deliver siya, hindi siya nag-work sa'yo or pangit, I'll give you your money back. So, ganoon naman ako usually talaga with my products. Okay, sige, yun lang muna guys. Na-miss ko kayo and thank you for being here. Thank you for joining me and I hope you learned a lot in this training. So I'll see you guys. I hope na kung may mga natutunan kayo, you post it on socials, tag me. And if you wanna buy, ito yung details. Screenshot nyo na before mag-end. Baka makalimutan nyo. And yun, maraming salamat. Thank you. God bless everyone. Have a great evening. Good night. See you sa kung kailan man tayo magkita ulit. Good night guys. Salamat. Bye-bye.